Hallo Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Guten Tag! Hello guys! Meron po akong special guest. Ayan. Girl, pakilala ka naman. Anong pangalan mo? Tas taga saan ka? Ganyan. Hi! Hello! Ako po si Badru Joy. Ako po ay taga Davao City and nurse po dito sa Dresden. Yan. Yes po. Kawork ko po si Nurse Bajoy. Pares po kaming OR nurse. Same po kami ng employer. So, si Bajoy ay nabuntis. And then ngayon, nabuntis siya. So, ang topic natin ay about pregnancy. Ayan. Plano po. Planned pregnancy. Genau. Yan, genau. Ang tanong, ano yung mga una mong ginawa after mong malaman na buntis ka bilang isang foreigner dito sa Deutschland? Okay. Nung nalaman ko na buntis ako, syempre, una, pregnancy test ako. Oo naman. Positive man yun. Uh-uh. And then, the next day, off man ako. Naghanap ako ng Frauenarzt. Frauenarzt. Kasi wala akong Frauenarzt. Matagal na ako sa Germany, pero wala akong Frauenarzt. Oo, importante kasi, no? May Huwag kayong Frauenarzt. gumaya sa akin. So, nagkaroon ka ng Frauenarzt nung nalaman mong buntis ka? Yes. Mm-mm. So, naghanap ako. Hindi naman mahirap. Naghanap ako. Especially pag malaman nila na buntis, i-cater ka naman nila. So, ayun. Nakahanap agad ako. And then, nag-crank ako. Nag-sick leave ako after that. So, nagsabi ako sa doktor na pwede mo na ako mag-absent. Ano yun? Ganyan. Right after na nalaman mong buntis ka, kinabukasan, sick leave ka na? Pwede. Kasi pag makahanap ka ng doktor, Mm-mm. pero off man ako nung nalaman after ng pregnancy test ko. So, meron pa akong days na maghanap ng doktor. And then, nakahanap na ako. Then, nagsabi ako na crank muna ako ng 1 week. So, ayun na. Yung una niyang ginawa, naghanap siya ng Frauenarzt. Tapos, crank na siya noong kinabukasan. Para kay Nurse Bajoy, madali lang sa kanya na nakahanap siya ng Frauenarzt. Yung Frauenarzt, ano yun? Ang tawag sa kanila sa English? Obigayni doctor. So, ilang beses ka nagpapa-check up? Nung first trimester, marami siya, yung bago pa, after 1 week, after 2 weeks, ganyan. Tapos, after niyan, every month na. Tapos, pag malapit ka ng mga anak, ayun, every 1 week din. Paano yung, salary mo, nung hindi ka na pumapasok? Yung salary ko, Buo pa rin yun? buo pa rin. Wow, ang galing. Ikaw na. Guys, buong sahod. Wait lang. Paano? After ko nalaman na buntis yun, nag-crank ako for almost 1 month. O, diba? Dito lang yan sa Germany. Buo pa rin yung sahod ko. Almost 1 month. Tapos, nag-crank na naman ako ng almost 1 month. So, yung sahod ko, maliit na lang konti. Pero, malaki pa rin. So, ilang buwan na 100% na walang bawas yung sahod? Sa situation ko Oo. kasi, may Beschäftigungsverbot ako. Ano yun sa English? Hindi ko rin alam eh. May Beschäftigungsverbot ako kasi sa OP ako. Tapos, wait lang. At sa OP, bawal ako mag-work. Na-transfer ako sa Steri. Ay, oo, kasi bawal kang ng radiation, ganon. Yes. Na-transfer Safety. Na-transfer ako sa Steri. And then, ayaw man din nila na mag-work doon na buntis. So, naghanap po kami ng ibang doktor. Nakilala nila. So, hindi nila ako pinapahirapan. So, alagang-alaga ka pala. Yes, sila na naghanap ng doktor for me para bigyan po ako ng Beschäftigung. Sinong naghanap? Yung hospital natin? Yung kasama ko sa Steri. Yung okay. O, diba? Friendly kasi. Galing. Oo nga naman. Tama nga naman. So, ayun na nga. So,
ayun na yung salary mo, tapos 9 months. Before ka manganak, ano yung mga ano mo, preparation mo ba? May kailangan bang prepare na documents, ganyan, or what? Okay, before ako manganak, nag-prepare ako ng mga exercise kasi gusto ko mag-normal. CS kasi ako. okay. Pero plan CS. Mm-mm. Ayun, nag-exercise, walking, ganyan. Tapos, nag-enroll ako ng swimming lesson. Buntis ka na, no? Yes, Ilang buwan ka? nag-enroll lang. Enroll lang. Akala ko nag-swimming lesson ka. Nasa waiting list ako, tapos hindi ako natawagan. Pero yung swimming lesson mo, ano yun, recommendation ng OB-GYN mo, ng Frauen Arts, o... Hindi, ano yun i-inform mo lang sila. Ah. Ano yun siya, programmer siya ng insurance. Sila na yung magbabayad para sa mga buntis. Daming ano yung insurance, yung benefit ng mga buntis. Like Ang galing. mga test, daming test na free. Yung iba, ikaw munang magbayad tapos refund lang nila. Ang galing. Send mo lang yung mga rest nung. O, di ba? Iba talagang Germany, Yes. Alagang-alagang mga buntis. Yes. Ayan. Ayun na nga. So, tawag dito, yung preparation mo. Ikaw ba yung namili pala ng hospital or kung saan ka manganganak? Kunyari, gusto mong manganak sa hospital or gusto mong manganak sa bahay? Or yung doctor mo nagsabi, dito sa hospital ka manganganak? Hindi po, ako po yung namili kung saan ako nanganganak. Tanungin ka lang ng doktor saan mo gusto manganak and then bigyan ka ng referral. Yung Ubervisong Shine. Alam niyo ba guys kung saan siya nanganak? Sa OR namin. Hindi kami duty. Siyempre, doon ako sa hospital nanganak kung saan ako nag-work kasi I think meron akong advantage, meron akong benefit. So ayun, nakuha ko nga yung benefit. So like, familyansimo, yung family room. Sa hospital namin, meron silang 6 na family room. So, bawal siya reserve on that day kung puno o wala ka. So, yung sa akin, on that time, puno siya. So, ang ginawa nila, since meet-arbiter ako doon, employer ako doon. Employee ako doon, I mean. So, ginawa nila yung isang room sa Voken Station na family. So, doon yung asawa ko, yung anak ko, doon kami tatlo lahat. Wala kayong kasamang ibang pasyente. Kami lang. Diba? And then, cost and loss ba mga anak sa Germany? Libre ba lahat? As in, libre? Yes, libre po sa akin. Pati sa bata, wala po akong nabayaran. Pero may nabayaran lang ako sa stay ng husband ko at saka yung anak ko, yung stay nila. Like, yung husband ko, nagstay siya ng 3 nights kasi libre kasi yung pagkain, yung breakfast, lunch, dinner. So, yun yung nabayaran nila yung tulog nila doon sa hospital. Yung tulog ng asawa mo na nagbantay. At saka yung anak ko. Pwede bang malaman magkano nagastos mo dun? Like si Zach, nag-stay siya ng 2 nights, 85 yung nabayaran ko. Tapos si Ryan, 3 nights, 145 yung nabayaran So, ko. 85 plus 145. So, yun yung nagastos. Euro yun na, lang. euro. So, sa lahat ng journey mo, from nalaman mong buntis hanggat nanganak ka, yun pa lang ang nagastos mo? Ay, meron pala ako nabayaran yung test na yung sa Laboratory? Laboratory sa may Frauen Arts. May laboratory din na hindi libre. Meron din. Like yung first test na hindi siya kasali. Hindi sagot ng hindi sagot ng Krankenkasse. Pero yung mga gamot lahat, yung pagbuntis ko, yung mga vitamins, I mean yung supplements. Lalo na yung procedure, yung cesarean section, libre siya. Yes. Nakita ko sa resnung ko sa app ko sa insurance. Yan, malaki, libre. Wow. Ayan. So, nanganak na, lumabas na yung baby. Eto ngayon, Pilipino kayong dalawa, di ba? Ang mother, Pilipina. Ang father, Pilipino. Yung anak nyo, Pilipino din. Yes. Pero, nakawento mo sa amin na may German. Nakita ko kasi yung Aufenthaltstitel ng bata. Nakalagay Deutsch. So, nabilib ako. Sabi ko, Deutsch ka. Deutsch yung anak niya. Explain mo, girl, bakit Deutsch? Okay.
dito sa Germany, pwede maging German citizen yung anak mo pag isa sa inyo, ano na, PR, Permanent na. resident. Mm-mm. Yes. So, since ako, may PR na ako, qualified na yung anak ko na maging German citizen. Mm. Sa, Ilang years ba para masabing permanent resident ka? Wala ba? Meron bang years ng stay? Basta meron ka ng ID na ano, Perm- PR na, may Niederlassungserlaubnis ka na. Pero ilang taon ka na ba dito sa Germany? 7 years. Ay, 7 years. O, pasok ka na nga. Oo, pasok na. Pero yung asawa mo, wala pang, hindi pa siya permanent. Hindi pa siya PR. So, kapares lang namin siya na ano, no? Na may permit na tumira pero hindi permanent Yes. resident. May dumadaan po na train. Maingay. Ay, ayan. So, ayun na. So, German. Paano nyo pala inasikaso yung birth certificate? Sa hospital pa lang, meron ng tao na nagko-collect ng mga documents and then ayun, binibigyan kami ng termin, makaka-receive lang kami ng appointment from the Geburtsstelle, yung from the birth certificate Abteilung. Saglit lang guys, biglang uminit. Cut. Yan, lumipat kami guys ng pwesto, biglang uminit. Ayan, andun na po kami sa lilim. Ayan, continue. Ayan, yung usapan po namin yung birth certificate, ulitin natin. Paano nyo inasikaso yung birth certificate ng anak nyo? Okay, sabi ko nga, sa hospital pa lang, meron ng tao nagko-collect ng mga documents like kailangan ng birth certificate ng father, mother, pati yung isang anak ko kailangan din ng birth certificate na translated into German. So, since meron na kaming prepared na lahat, kasi dumaan yung family ko sa, CI, yung yung sa family reunion visa. So, ready na yung lahat yung mga documents namin. Kailangan nyo lang ng translated birth certificate. So, English at German. German. German na lahat ng documents. Yeah, at saka marriage certificate pala. So, ayan. Ano ba yung Elternzeit? Both ba? Ano ba yung Elternzeit kapag nabuntis? Ay, kapag ganyan? Elternzeit? Oo. Ano ba yun? Hindi papasok yung asawa? Ganon? Ano ba yung Elternzeit? Okay, ang Elternzeit is yung rules Or ikaw. sa Germany. The Elternzeit, pwede kang mag-Elternzeit until 3 years. So, ako, 1 year lang ang kinuha ko. So yung yung sinasabi nilang Elternzeit, iba pa yun sa maternity leave? Or buo na yun? Yan yung maternity leave. Yun na yung maternity leave. Yes. Ang tagal, 3 taon? Pero hindi ka nabayad nun yung until 14 months lang. May may limit din na yung may natatanggap kang sahod from employer at from Krankenkasse. Tapos kapag wala na, as in wala talaga na matatanggap. Kunyari, pag 3 years yung kunin mo. oo. Basta sa akin po, based on my experience, 1 year lang po yung kinuha ko. So, yung Elterngeld, yung money na nare-receive ko is until 1 year lang po. So, nakaka-receive po ako ngayon ng maximum na 1.8 euro po. Ay, malaki pa din. Yan po yung maximum po. Malaki pa rin kasi 1.8 kasi parang sahod pa rin yun ng ng nursing assistant Buhay, kasi naging nursing assistant ako, nabuhay ako noon Tapos nung honor cut, syempre tumaas na. Pero pwede, okay na siya kasi nasa bahay ka, tapos may natatanggap ka pa rin na money, di ba? Okay na po. Nabubuhay man din. Buhay sila kasi dalawa naman sila tatrabaho. May trabaho din po yung asawa ni Badjoy. Eto, for your personal experience, yung anak niya po kasi ngayon, pangalawa, dito sa Germany pinanganak. Yung panganay niya sa Pilipinas pinanganak, tama, di ba? Yes. Ngayon, paras na CS yon. So, ngayon, ang tanong, saan ba, for your personal experience, saan mas okay manak? Sa Pilipinas or sa Deutschland?
Dahil, ano na yan ma-explain mo ko siya kasi na-experience mo. Okay. Mm-mm. So, iba din yung experience sa Philippines at saka iba din yung experience ko dito sa Germany. So, siguro mas maganda dito kasi financial burden, di ka na may stress kasi wala kang bayad. Though sa Philippines, may public hospital din, wala ka din babayaran. Pero yung panganay mo, private or public sa hospital? public lang Public din. siya. Mm. Yeah. Pero may advantage man kasi din yun. May bayad ba sa atin ang public? Pag daw ang anak ka? Meron din. Meron din. Yes. So, okay. Pinas yun eh. So, ang tanong ko kung saan mas okay, sabi mo Deutschland. Tapos yun na. Deutschland kasi wala kang babayaran. Pero disadvantage lang, walang magbabantay sa'yo. Ay! Pero, pero nakakuha kami ng family room. That's why, andun yung si Ryan. Yung pala eh. Nagbantay sa Nakalimutan ko akin. tanungin nung nanganak ka na. Andun ba yung asawa mo nung napipil mo ng mga anak? Or schedule siya na ganito kang araw mga anak? Sa akin po, scheduled. Okay. Yes. Prepared kayo. Prepared, yeah. Oo. So, yeah, si Ryan, andun siya. Mm-mm. From, yung nag-start pa, and then until, Akala ko ikaw yung mabubuntis na tatawag ka ng ambulansya. Di ba may ganon? hindi, sinusundo pa kami ng kotse ng kasamahan ni Ryan. Kasi scheduled pala, nga. Kasi pag CS, pwede naman ikaw yung mamili ng schedule or kapag na-recommend ng doktor na ganitong mga anak. Sila po nag-recommend na ganito po. Nga ganitong araw ka hahiwain. So, ayan. So, ito, last question na lang to. Anong ma-advise mo sa mga, mabubuntis na Pinay or buntis na Pinay dito sa Germany? Lalo na sa mga tulad natin na nagtatrabaho, Pinay nurses dito sa Germany. Ano yung pwede mong ma-advise sa mga future mommies, magiging mommy? Yan. Sa mga future mommy dyan, ma-advise ko sa inyo na yung hindi ko nagawa nung nabuntis ako is May kang din magawa. yes. Sige, so paano yun? Wala akong hiba. Wala ako. Ano yun sa English? Midwife. Midwife. So, naghanap ako ng midwife na nag-email ako, nag-text ako, nag-chat ako. Wala man akong reply. So, napagod ako sa kahintay. Though, pangalawang pagbubuntis ko na to, parang okay lang sa akin. Pero, advice ko po, na maghanap kayo ng midwife. Bakit ba hindi ka naghanap ng midwife? Kasi alam mo, nurse ka naman. Ano Isa ba? din yan. Di ba? Kasi ako nurse ako, confident ka naman, parang alam mo naman yung gagawin, di ba? Isa din yan. Oo. Pero, sabi ko nga, bakit man ako maghanap pa ng midwife na every month man yung check-up ko sa doktor. Tapos, yun nga, sa Pilipinas, hindi man yan sa atin. Oo, yung midwife. Diba? Oo. Sa doktor man. Yun. Pag yung midwife ba dito sa atin, nag-aano din? Na parang Frauen Arts din ang ginagawa? Hindi, nag-check lang sila sa'yo. Vital signs, tapos yung heartbeat, ganon? I-check ka nung nabuntis ka, i-monitor ka, ganyan. Yung Kumusta. pati yung baby sa loob. Yung Hindi ko monitor. yun na basta, hindi ko alam. Ultrasound, ganon, in ultrasound. Hindi, si doktor yung yan. Magmo-monitor lang sa'yo kung kumusta ka, ganyan. Parang pati emotional Yes. Ah. Tapos, nag-asa ko sa doktor kung okay lang ba na wala akong midwife. Oo. Sabi niya, okay lang man kasi yung midwife, nagmo-monitor lang yun after mo mga anak sa bata. At saka yun. Kaya sabi ko, okay. Yun kasi din yung sa atin ng mga sa hospital nagwo-work. Yung alam mo lahat. Lalo na tayo. Yun. Lalo tayo sa OR. Alam mo na i-CCS ka, alam mo yung instrument, alam mo yung ablauf, yung yung routine. So, kapag may mali na gagawin sa'yo, parang ikaw, mali yan, ganyan. Parang ikaw confident ka na sa sarili mo, pero dapat pa rin meron ka pa rin tawag dito. Yun nga, meron ka pa rin mga support na mag-a-assist sa'yo sa Yes. panganganak mo, tulad ng Hebame ng midwife.
Mm. At saka enjoy your pregnancy. Enjoy. Yung sa akin naman, since plan ito at saka last na. Ayun, Yun ang maganda mong advice na iplano ang pagbubuntis. Planuhin talaga. Oo, planuhin. Paano pag yearly ka buntis? Planuhin kasi sa budget, mahal po dito sa Germany magkaroon ng anak. Though wala kang babayaran ng mga anak, pero yung mga gamit. Ay, oo. Gamit ng mahal siguro mga damit dito. Ng baby. Oo. Kaya, yan, pagplanuhin talaga. Mm-mm. Para, after mo manganak, since maliit na lang yung sahod mo, Mm-mm. hindi ka din, yung bangko mo, hindi din mai-stress. Mm-mm. So, ngayon, ilang buwan na lang bago ka mag-back to work? Back to work, ano na ngayon? June, July, August, September, October, November, December, January. So, I have 7 months. 7 months pa. Mataas pa yan para i-enjoy ko yung motherhood ko. Mm-mm. Since nag-enjoy naman ako ngayon, nag-a-attend ako ng mga classes. Mm-mm. Walking sila mag-ina. Nagkakanga training ako. Pwede bang ipakita yung baby mo dito? Ay, pwede. Kunin mo, Day. Be! Ang baby! Yung baby niya, German! Ayan. Ito na ang batang German. Pogi. Oh, ay mo magpa-video. Buyag-buyag. Hello. Ayan na. Hello. Hi. Babay ka na. Thank you po. Thank you po. Maraming salamat. Sana may manood ng vlog natin. Thanks for watching. Cheers!